ko alam kung bakit ako pinangalanan ng mga magulang ko ng Banala. Hindi ko alam kung bakit ito pa ang naisip nila sa dinami-rami ng pangalan sa mundo. Ang pangalang Mary ay umaayon daw sa malaanghel na mukha ko. Pero kabaliktaran sa ugali ko. Hindi ako banal. Hindi ako inosente. Hindi ako mahinhin. Kundi isa akong mandurugas. Kapag tapos na ang klase ko ay sumisimple ako mag-part-time job sa sikat na kasino dito sa bayan namin. Maraming mga matatandang mayaman doon na palaging naglalaro. 300 peso sa 10 minutong pagpapaligaya ang trabaho ko. Pero mautak ako. Bayad muna bago trabaho. Kaya sa tuwing natatanggap ko ang pera ay tatakbuhan ko na ang customer. Iyo, kadiri kasi. Ako? Magpapaligaya na matanda? Cross. Pero sa tuwing mag-isa ako at nakakapag-isip-isip ng maayos, ay nakukonsensya ako. Ginagamit ko ang perang galing sa niloko kong tao. Para na rin akong nagnakaw dahil sa ginagawa ko. Sana habaan pa ni Lord ang buhay ko upang makapagbagong buhay. Sana makahanap ako ng mayaman na lalaking sasambahin ako. Ibibigay sa akin ang lahat ng gusto ko at papaliguan ako ng pagmamahal at salapi. Sana nga lang. Hanggang sana lang talaga. Sa edad kong 18 ay grade 11 pa lang ako. Paano kasi? Hindi tuloy-tuloy ang pag-aaral ko dahil sa financial issues. Ang hirap talaga kapag ipinanganak kang mahirap. Kaya pangako ko sa sarili ko ay ipinanganak man ako mahirap. Ayokong mamatay na mahirap pa din. Gagawin ko ang lahat upang makaalis dito sa pobreng bayan namin. Hindi dapat dito magtapos ang buhay ko. Hindi dapat ako matalo ng kahirapan. Hindi ko papaikutin ang mundo ko dito sa pagtitinda sa palengke ng isda. Dapat akong may matutunan. Dapat akong tumayo sa sarili kong mga paa. Dapat kong habulin ang mga pangarap ko. Aray ko! Napektad ako sabay kamot ng noon nang paluin ako ni nanay. Ang sakit ng hawak niyang basahan at saka marumi pa. Nay naman, ang bantot niyang basahan no? Bakit yan pang ipinampalo mo sa ulo ko katatapos ko lang maligo? Muli niyang itinaas sa akin ang basahan. Nasa palengke kami at nagtitinda ng isda. Nangangarap ka na naman kasi ng gising, Mary. Tingnan mo yung laway mo, hanggang leeg mo na. Kakaya ka. Masama niya akong tiningnan. Napaayos ako ng upo mula sa pagkakatunganga sa harapan ng isdang nakabalandra. Pinunasan ko ang gilid ng labi dahil akala ko ay may laway ako doon. Binalingan ko ang masipag kong nanay at inirapan. Wala naman po eh. Ngumisi siya. Kanina ka pa kasi dyan tulala, ano bang iniisip mo? Tumayo ako't lumapit sa kanya ng upo. Binulungan ko siya. Sana po makapag-asawa ko ng mayaman para makaalis na tayo dito. Suwang-suwa na ako magtinda dito ng isda kapag walang klase. Masama akong tiningnan at siniko sa tagiliran nito. Pwisat kang bata ka? Sino magkakagusto sa iyong mayaman? At saka walang mayaman dito sa atin maliban dyan sa matandang mayor. Ano, gusto mo maging asawa si Mayor Peter? Ngumiwi ako. Umiling ako sa nanay ko. Ang laki ng tiyan ni Mayor. Upa-upa at mayabang. Salamat na lang. Magpapaka. Tandang dalaga na lang ako kung sa kanya ako mapupunta. Ikaw naman, Nay, mapanira ka ng imahinasyon. Basta, isang araw, magpapakasal ako sa gwapong mayaman. Aalis tayo sa lugar na ito. Pangako ko iyan, Nay. Muli niya akong binatukan sabay iling. Tumigil ka na, Mary, at paypayan mo yung isda. Maraming langaw, oh. Malalim akong bumuntong hininga sabay iling. Si nanay ay tendera ng isda. Si tatay ay construction worker. Late na kong umuwi dahil sa layo ng trabaho niya. Kaya sa tuwing nakikita ko ang payak namin pamumuhay ay gusto ko nalang makipagsapalaran sa ibang bansa para magkaroon ng permanenteng trabaho at sapat na sweldo. Marami pa akong hihintayin na taon bago makaalis. Bata pa ako at hindi pa qualified na mag-apply sa ibang bansa. Pero may isang bagay ang bumabalik sa isipan ko at hanggang ngayon ay binabangungot ako. Hindi ko matanggap kahit anong pilit ko na alisin siya sa isip ko. Ang mainit niyang bulong sa tapat ng tenga ko at naririnig ko pa rin sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata. Ang mainit niyang haplos sa mga braso ko at hita ay nandoon pa rin ang marka. Siya, ang misteryosong customer ko na hindi ko nautakan.
Imbis na mautakan ko siya, ay siya nag-iwan ng alaala sa akin na habang buhay kong dadalhin. Mary! Mary! Napahinto ako sa paglalakad nang tawagin ako ng kaibigan kong si Lalaine. Bakit? Tinaasan ko siya ng noo. Tumigil na ito sa pag-aaral at nagtatrabaho na sa maliit na salon. Tingnan mo oh, hindi ba itong pangarap mong mapasukan kung mangangatulong ka sa Maynila? Hiring sila ng housemaid, Inday? Namimilog ang mga mata ko na napatitig sa dyaryo. Oh my God, ang Salvacion Palace na pangarap ko ay naghahanap ng katulong at qualified ang edad ko. Titigil na talaga ako sa pag-aaral at luluwas na ako ng Maynila. May hina akong tumili. Lalaine, mahal kong kaibigan, tulungan mo ko makapag-apply dyan na. Ikaw na ang bahala. Please. Pailalim niya akong tiningnan at pinagalaw-galaw ang kilay niya. Alam ko na kasi ang purpose mo, Mary. Gusto mo lang makabingwit ng mayamang asawa. Hilaw akong ngumiti at inakbayan siya. Alam mo naman na may gusto ko sa young master, Nathan Salvacion. Siya talaga ang laman ng puso ko. Sa kanya lang itong katawan ko at pati kaluluwa ko, Lalaine. Malakas na humalakhak si Lalaine. Gaga, ayan ka na naman sa imagination mo. Na hindi ka nga kilala noon. At saka sure ka bang nasa palace iyon nakatira? Baka nga may shota na yun, no? Hinila ko ang dulo ng buhok niya. Wala ka talagang kasupo-support ang kaibigan, Lalaine. Gumanti siya at hinila din ang dulo ng buhok ko. Napangiwi ako. Kung wala sa'yo yung loyalty ko, di sana hindi ko na ito ipinaalam sa'yo. Baliw ka. Matamis ko siyang initian. Sige na ha, apply mo na ako dyan via online. I love you, my friend. Pasok na ako sa school at may part-time job pa ako mamaya. Masaya kami naghiwalay sa daan ni Lalaine. Matagal na ako may gusto kay Nathan Salvacion. 3 beses ko na siyang nakita dahil nagpupunta siya dito sa bayan namin para mamigay ng donations. Ang gwapo niya, ang tangkad at ang bango-bango. Simula nang makita ko siya ay siya na ang laman ng isipan ko. Binabangungot ako minsan ng dahil kay Nathan. Sana makapasok ako sa palasyo nila. Sana isa ako sa mapili na maging kasambahay nila. Masaya akong pumasok sa eskwela sa araw na iyon. Tulala ako habang papunta sa kasino at iniisip kung matatanggap ako bilang kasambahay ng mga Salvacion. Balita ko nga may kapatid si Nathan Salvacion pero hindi ito nagpapakita. Mailap sa media at kahit sa family pictures nila sa mga diaryo at magazine ay hindi siya kasama. Siguro pangit iyon kaya walang confident na magpakita sa media. Malalim ako nagpakawala ng buntong hininga nang marating ko na ang kasino. Namamawi sa mga palad ko at kinikilabutan. Hindi ko siya makalimutan. Palagi siyang tumatakbo sa isipan ko sa tuwing nandito na ako sa kasino. Ilang linggo na simula na mangyari ang insidenteng iyon. Buong akala ko ay matatakbuhan ko siya pagkakuha ko ng pera pero hindi ko akalain na marami siyang bodyguards na humarang sa akin. Sa pilitan nila akong pinasok sa private room at doon ko nakita ang malaking lalaki na nakasuot ng maskara upang hindi makita ang kanyang muka. Malaki ang katawan at moreno ang kulay. Nanlamig ako at nanginig lalo na magsalita siya at pinapalapit ako. Hindi ko malaman ang gagawin at walang ibang pinto na matatakbuhan para takasan siya. He removed his locks and freed his body. Nalalaki ang mga mata ko sa mga oras na iyon at para akong mawawala ng malay sa sobrang pagkatakot. Hey lady, why are you still standing? Come here and pleasure me. Nanindig ang balahibo ko sa batok at naiiyak ako sa takot. Ito ang unang pagkakataon na makakakita ako ng ganito ng lalaki. Sa unang pagkakataon na gagawin ko ito at hindi ko kayang sikmurain. Pero wala akong nagawa, kundi sundin ang gusto niya. Mabilis akong umiling sabay atras nang bumalik ang ulirat ko. Hindi na ako babalik sa kasino na ito. Nangako na ako sa sarili ko na ayoko nang mag-part-time dito pero bakit ako dinala ng mga paa ko rito? Umiling ako ulit at hinawakan ng mahigpit ang bag ko. Huminga ako ng malalim sabay pikit. Mary! Napadilat ako nang marinig ang boses ng isa sa kasamahan kong secret services sa kasino na ito. Tinignan ko lang siya saglit pagkatapos ay tumalikod na ako at kumaripas ng takbo pabalik sa amin. Habang binabagtas ko ang daan papunta sa amin ay dumadagundong ang dibdib ko.
Sumisipa ang puso ko at parang gustong lumabas mula sa kinaroroonan. Oh, akala ko ba may part-time ka pagkatapos ng klase? Bakit ka nandito? Ang sarap talaga kunyatin nitong si Lalaine. Tanong ng tanong. Lalaine, pwede bang painumin mo muna ako ng tubig? Ang dami mong sinasabi, para kang sinanay. Ngumisi siya. Mabuti na lang at walang customer kaya tambay kami ngayon sa gilid ng counter. Tumayo siya at binigyan ako ng tubig. Mary, okay ka lang ba? Natigilan ako ng pasadahan niya ako ng tingin. Para kasing hinabol ng aso dyan sa kanto. May nangyari ba? Umiling ako. Ipinatong ko ang baso sa mesa at bumuntong hininga. Lalaine, magkikita pa kaya kami na lalaking iyon? Nagbuga siya ng hininga sabay iling. Paano kayo magkikita kung hindi mo kilala? Na hindi mo nga nakita kung ano itsura niya. Yumuko ako sabay kagat ng labi. Lahat ng sekreto ko ay alam ni Lalaine. Sa kanya lang kasi ako nagsasabi at sa tuwing nasasaktan naman ako ay sa kanya lang ako umiiyak. Dapat kasi tinanggal mo ang maskara niya bago ka lumabas. Ayan tuloy, hindi mo alam kung sino siya. Baka nga taga rito iyon at nakakasalubong mo pa araw-araw. Ngumiwi ako. Ew, kadiri ka naman. Malakas siyang tumawa sabay sundot sa noo ko. Kalimutan mo na siya, Mary. Isipin mo na lang na isa iyong aksidente. Huwag ka na rin bumalik sa kasino na iyon para hindi mo siya naaalala. Remember, ina-apply kita ng trabaho sa Manila, kaya makakalimutan mo na rin siya kapag nakita mo na iyong Nathan Salvacion mo. Napangiti ako. Pangarap ko talaga si Nathan Salvacion. Kapag nalaman ko may girlfriend ay agawin ko siya. Bumungis-kis ako mula sa naisip kaya hinila ulit ni Lalaine ang dulo ng buhok ko. Nagkwentuhan pa kami at nagtawanan sa loob ng parlor shop na pinagtatrabahuhan niya bago ko naisipang umuwi. Dumiretso ako sa palengke upang sunduin ang nanay ko. Aba, nandito si Mayor Peter. Himala at naligaw dito sa bulok na palengke. Hindi man lang niya maipaayos ang bulok na kalsada at itong palengke. Ay, anong ginagawa dito ng panot na iyan? Bulong ko. Masama niya akong tiningnan. Iyang bibig mo, baka marinig ka. Lihim akong ngumisi. Inayos ko mga gamit ng nanay ko bago ako nagsalita ulit. Marami ka bang nabenta ngayon? Malungkot siyang umiling. Sakto lang para sa hapunan natin. Nasa bahay na ang tatay mo dahil nananakit daw ang katawan. Malalim ako nagpakawala ng buntong hininga. Isa ito sa dahilan ko kaya gusto ko nang tumigil sa pag-aaral at maghanap ng trabaho. Matanda na ang mga magulang ko at gusto ko na silang mamahinga mula sa pagkayod. Tara nanay, umuwi na tayo. Aya ko. Isang beses kong nilingon ang pwesto namin sa palengke. Pagkatapos ay inakbayan ang balisa kong nanay dahil walang nabenta. Pagkatapos namin maghapunan ay pumasok na ako sa maliit kong kwarto. Inayos ko ang kutsyon sa papag at tumagilid ng higa. Ganito pala kapag pinanganak ka mahirap. Hindi ko masisisi ang sarili ko kung minsan ay mataas ang pangarap ko. Wala naman kasing bayad ang mangarap at hindi tumutubo ang mag-ilusyon. Matamlay kong inabot ang cellphone ko nang umilaw iyon. Napangiti ako nang mabasa ang pangalan ni Lalaine. Mary, good news my friend. Tanggap ka na sa trabaho. Congrats ha! Umawang ang mga labi ko at bago pa ako tumili ay agad kong tinakpan ng bibig at gumulong-gulong sa kama. Itinali ko ang roba at inabot ang tuwalya na nakasampay sa gilid. Tinuyo ko ang buhok sa harap ng salamin pagkatapos ay malalim na nagpakawala ng buntong hininga. Shit! Nagilamos ako ng muka at tumitig ulit sa salamin. Nasaan ba si Nathan? Hindi pa ba siya nagsasawa sa kakaimbestiga sa kaso ng namatay niyang girlfriend? Ilang taon ang nakalipas. Nawala na ng bisa ang kaso dahil hanggang ngayon ay walang matibay na ebidensya laban sa itinuturong suspect. Kailangan ko umalis bukas papunta ng Italy dahil imbis na si Nathan ang may trabaho nito, ay hindi siya mahagilap. That guy, I will kill him. Lumabas ako mula sa banyo at naabutan ko ang maid na nagpapalit ng bedsheet. Yaya, pagkatapos mo dyan ay pakilinis ang banyo. Tumalikod na ako at pumasok sa walk-in closet. May dinner date kami ngayon ng fiancé ko. Gusto ko siya isama sa Italy pero mas matimbang kasi sa kanya ang trabaho niyang modeling. Nagsuot ako ng black tuxedo, expensive watch at shiny black shoes. Kailangan formal ako sa kanyang paningin kahit hindi naman kami nakukunan ng mga litrato.
Minsan naiisip ko, mahal ba ako ni Nicole? O pareho lang kaming outer benefits? Anyway, ayoko na isipin iyon dahil hindi pa naman ako handa na mag-settle sa buhay. Sa penthouse niya kami nag-dinner. Sinalubong niya ako at hinalikan. Agad kong pinaikot ang braso sa bewang niya at dinilaan siya sa leeg. Brent! Protesta niyang natatawa. Ngumisi ako. Bumaba ang kamay ko sa katawan niya. Ano ba? Let's eat before we play. Kinindatan niya ako. We eat, we drink wine. Pagkatapos namin ay wala akong pasabing hinubaran ko siya at tinulak sa kama. Pero nang makaraos ako at napagmasdan si Nicole ay muling nabuhay ang isang alaala na matagal ko nang kinakalimutan. Pumikit ako at malalim na bumuntong hininga. Ang sarap na nararamdaman ko ay biglang naglaho. Ang init na lumulukob sa akin kanina ay biglang napalitan ng lamig. Hinawakan ko si Nicole sa chin at pinahinto. Kumunot ang noo niya. What's wrong, baby? I swallowed hard and closed my eyes. I'm tired. Brent! Tumayo ako't muling sinuot ang slacks na hinubad niya sa akin. Itinaas ko rin ang boxer at inayos ang sarili. Aalis ako bukas. Ilang linggo ako mawawala kaya alagaan mo sarili mo. Padabog siyang tumalikod at lumapit ulit sa mesa. Sinundan ko siya ng tingin. Nang lagukin niya ang isang baso ng wine. Binalingan niya ako at masamang tiningnan. I can't believe you, Brent. You changed. Pumikit ako at hinilot ang sentido. Nilapitan siya tinawakan sa braso pero pabalang niyang tinanggal ang kamay ko sa kanya. Umalis ka na. Mahinahon niyang salita. I sigh. Take care, baby. Inabot ko ang jacket at tahimik nang lumabas. Anong sabi mo? Titigil ka na sa pag-aaral at luluwas ng Manila upang mga tulungan? Nasisiraan ka na ba ng bait? Ha, Mary? Malalim ako nagpakawala ng buntong hininga nang marinig ang galit na boss ni nanay. Si tata ay tahimik lang na nakikinig sa amin. Tiningala ko ang nanay ko na nakapamewang sa aking harapan. Nay, wala na akong pag-asa sa pag-aaral. Dagdag gastusin pa ninyo. Ako. Kailangan ko maghanap ng trabaho para matulungan kayo ni tatay lalo na't may sakit siya ngayon. Mahinahon kong paliwanag. Nagsalubong ang mga kilay niya. Wala na akong ibang pangarap, Mary, kung hindi ang makapagtapos ka ng pag-aaral. Pero paano pa mangyayari iyon kung titigil ka at gustong mamasukan ng katulong? Napapikit ako. Kesa naman maging pokpok ako sa kusino, ay mas gugustuhin ko na lang ng mga tulungan sa Maynila. At saka bobo ako pagdating sa pag-aaral. Nakikita ko na ang sarili ko na hindi ako makakapagtapos. Malaki ang sahod doon ay. Kapag may ipon na ako babalik ako dito sa atin at mag-aaral ulit. Hindi naman habang buhay ay mga ngatulungan ako. Malaking experience ito para sa akin. Tulong ko na rin sa sarili ko para mas lalo pang matuto. Kaya pumayag na kayo, please. Nangako, dadalaw ako palagi dito. 1 oras lang naman ang biyahe Nagbuga siya ng hininga. Tumikim si tatay kaya napatingin kami sa kanya. Pumayag ka na. Halya. Nasa tamang edad ng anak natin kaya alam na niya ang gagawin. Napangiti ako at nag-thumbs up kay tatay. Basta, Mary. 1 taon lang o 2 taon. Hindi na ako papayag na umalis ka pa. Magkakasunod akong tumango. Yes, sa wakas ay napapayag ko na rin sila. Pinagandaan ko ang pagluwas ko sa Maynila. Nagpaalam na rin ako sa advisor ko na hindi na ako papasok dahil may nahanap akong permanenteng trabaho. Makasarili ako sa desisyon na ito. Gusto ko lang namang mamasukan na katulong sa mga salvasyon ng dahil kay Nathan. Hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa ko pero desidido na akong umalis. Anak, mag-iingat ka doon ha. Tawagan mo kami palagi ng tatay mo. Maigpit akong niyakap ni nanay at hinalikan sa buhok. Nasa bus station kami dahil hinatid nila ako ni Lalaine. Tumango ako sa kanya at inabot ang mga kamay niya. Pangako po, alagaan niyo si tatay ha. Tatawagan ko kayo palagi. Binalingan ko si Lalaine at niyakap. Naiiyak na rin ito. Magpakabait ka, Lalaine. Salamat dahil ikaw naging kaibigan ko. Ano ba yan? Malapit lang naman na Maynila pero para akong mag-a-abroad. Nang makasakay na ako ng bus at umalis na sila nanay, ay nakaramdam ako ng lungkot. Pumikit ako at huminga ng malalim dahil malalaglag ang mga luha ko.
Nag-iisa akong anak kaya naiintindihan ko kung bakit hindi sang-ayon ang nanay ko na malayo sa kanila. Pero kailangan ko ng pera at pansarili kong interes. Wala nang makapipigil sa akin hanggang hindi ko ito makakamit. Mahigpit kong yakap ang bag ko habang binabagtas namin ang daan papuntang Maynila. Nakasuot lang ako ng pantalon at fitted long sleeve. Mabuti na lang at bago pa itong rubber shoes ko na nabili ko sa ukay. Napailing ako. Kailan kaya ako makakahanap ng lalaking mayaman? Kailan ba ako yayaman? Puro pera ang umiikot sa utak ko. Wala lang naman kung hindi ang makabingwit ng mayaman upang makaahon sa hirap. Ay, tama lang yan, Mary. Maging mais ka. Humagikik pa ako, pero bigla ko natigilan nang tumikim ang Alice sa akin tabi. Gosh naman, nakatingin silang lahat sa akin at tila namamangha. Nakakahiya talaga ako. Neng, mukhang malalim ang iniisip mo. Itulog mo na lang yan. Payo ng Alice sa akin. Pinamulahan ako ng mukha at iniiwas ang paningin sa kanila. Ibinalang ko sa bintana at saka ako pumikit. Tinampal ko ang noo. Halata talaga na laking probinsya ako. Muli akong tumahimik sa biyahe hanggang sa makarating kami sa terminal ng bus sa Maynila. Pagbaba ko ay nakangiti akong tiningnan ng paligid. Wow, maraming building, kaso ang init ng klima dito. Gumilid ka nga doon, miss. Nakaharang ka sa daan. Inarapan ko ang babae na bigla akong binangga. Ang laki ng espasyo pero gusto pa akong gumilid. Siguro mga tao dito ay hindi friendly. Niyakap ko ulit ang bag at gumilid sa tabi. Nasaan na kaya yung sundo ko? Ang sabi nila Lane ay susunduin daw ako ng driver ng mga salvation. O diba? Special ang treatment sa akin. Muli akong humagikik at kinagat ang daliri. Hindi na ako makapaghintay na makita ang young master. Ang pogi-pogi niya at ang bait-bait. Noong makita ko. Miss? Napaiktad ako na may tumawag sa akin. Tiningnan ko siya at minitian. Ikaw ba si Mary? Tumango ako sa kanya. Ako nga po, Manong. Halika na, kanina pa ako nakaabang sa'yo dito. Ngumiwi ako at nalalak ang butas ng ilong ko. Kanina pa nakaabang sa akin? Kidnapper ba ito? Tinuro ko siya. Sino ka? Bakit mo ko inaabangan? May bala ka sa akin ano? Itinaas niya ang kamay at umiling nang pinagtitinginan kami ng tao sa terminal. Hindi. Ako ang pinadalang susundo sa iyo. Driver ako ng mga salvasyon. Umawa ang labi ko. Nakagat ko ang ibabang labi at humingi ng tawad kay Manong. Pasensya na po. Inirapan niya ako kaya lihim akong tumawa. Ang tanga ko talaga. Nang marating namin ang parking lot ay namangha ako sa kanyang dalang sakyan. Ang laki at bagong-bago. Na-imagine ko tuloy kapag naging asawa ko na siyang Master Nathan. Magkakaroon ako ng sariling sasakyan at driver. May personal maid pa ako at sigurado akong malaking allowances ko. Ay, ang sarap mangarap. Pumasok ka na sa loob, Mary. Nakatunga nga ka pa dyan. Ikaw naman, Manong, ang sungit mo. Porket na ipahiya kita kanina. Pasensya na kayo. Unang beses ko na lumuwas ng Maynila kaya natatakot ako sa mga kidnapper. Mukha ba akong kidnapper sa'yo? Hilaw akong ngumiti sabay iling. Hindi po. Mas mukha kayong tagaluto. He stomped his foot. Napapikit ako. Agad siya pumasok sa sakyan at pabalang na isinara ang pintuan. Binuksan ko ang pinto ng sakyan at pumasok sa loob. Na-offend ko yata si Manong kaya galit na sa akin. Mukha naman talaga siyang tagapagluto eh. Mabilog ang tiyan at may bigote pa. Parang nga siyang si Mr. Suabe. Tahimik lang ako sa biyahe at kung minsan ay pasilip-silip ako kay Manong. Hindi na niya ako kinakausap hanggang sa marating namin ang malaking gate. Pagbaba ko ng sakyan ay yakap-yakap ko ang bag. Tumingala ako sa malaking bahay na nasa harapan ko ngayon. Minsan ko nang narinig ang tungkol sa history ng palasyo na ito. Ilang dekada na itong pinatayo noong mga ninuno ng mga Salvation clan. Pero ang magmamana nito ay ang pinakamatandang apo na si Vladimir Salvation. Siya ang papa nila Nathan Salvation at ng kuya nitong ni minsan na hindi lumabas sa dyaryo ang pagmumukha. Curious ako kung ano itsura ng panganay na anak ni Vladimir Salvation. Kahit sa search history ng Google ay hindi mo makikita. Ang weirdo, hindi ba? Mukhang tama ang hinala ko na pangit nga siya o may kapansanan. Mary, halika na sa loob at naghihintay sa'yo si Manang Raquel. Napaigtad ako mula sa pagkakatulala.
Sa dyaryo ko lang din nakita itong palasyo kaya namamangha ako nang nandito na ako ngayon. Hindi ako makapaniwala na nandito talaga ako. Tumango ako kay Manong at sumunod sa akin niya. Sa maliit kami na gate dumaan. Pagkapasok ko ay may 4 na bodyguards ang nakabantay sa gate. Yumuko ako at hindi sila tiningnan. Magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman ko ngayon. Sa malawak na kusina ako dinala ni Manong. Napalunok ako nang makita ang mga housemates na naghihintay sa akin. Oh my gosh, ang dami pala namin trabahador sa palasyong ito. Naka-uniforme sila at nakatali ng maayos ang buhok. Tumikim si Manong, pagkatapos ay binalingan ako. Manang Raquel? Siya, ang galing sa probinsya na ipinasundo ni Madam Laura. Inayos ng matanda ang salamin niya at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Nanuyo ang lalamunan ko. Tumangutango ang matanda. Ikaw si Mary? Muli akong lumunok. Dahan-dahan akong tumango sa matanda. Hello po sa inyo, Lola. Ako nga po pala si Mary. Galing sa probinsyang hindi makita sa system and location. Nag-iwas ng tingin si Manong at mahinang tumawa. Nakagat ko ang ibabang labi na mapagtantong nakatingin sa akin ng tahimik ang mga kasambahay. Ilang taon ka na, Iha? 18 years old na po ako. Magalang kong sagot. Muli siyang tumango. Perfect. Ikaw ang i-assign ko sa kwarto ni Sir Brent. Mukhang malinis ka naman sa bahay kaya pwede ka na. Tiningnan ko ang ibang mga kasambahay at kinawayan. Hindi nila ako pinansin kaya napahiya tuloy ako. Binulungan ko si Manang. Sino po si Sir Brent? Siya ang panganay na anak. Wala siya ngayon dito kaya ituturo ko sa iyo mamaya kung paano i-maintain na linisin ang kanyang kwarto. Sige po, magaling po ako maglinis kahit maglinis ng isda. Muli nila akong pinagtawanan. Magaling naman talaga ako maglinis ng isda dahil ilang taon na akong tendera sa palengke. Sige na, sumunod ka sa akin para makapagpahinga ka muna sa kwarto mo. Mamaya ipapakilala kita kay Madam Laura. Tahimik ako sumunod sa kanya. Nasa likod ng kusina ang maid's quarter. Grabe, ang laki din na espasyo. Parang paupahan lang ng bahay ito. May kanya-kanyang pinto ang bawat kwarto. Manang, pwede ba kitang tawagin Lola na lang? Bilang respeto ko na rin po. Tumango siya sa akin kaya napanatag ang loob ko. Mukha siyang strikta pero nakikita kong mabait naman siya. Ilan po bang katulong dito? Binalingan niya ako nang nasa tapat na kami ng saradong pinto. Siyam kaming kasambahay dito at pansampu ka na ngayon. Shape ang bibig ko. Biruin mo, 4 lang na members ng pamilyang nakatira dito pero napakarami ng tauhan. Ito ang kwarto mo. Magpahinga ka na muna. Nasa kusina lang ako at kung may kailangan kay puntahan mo lang ako. Ngumiti ako sa kanya. Salamat po. Pagkaalis ni Manang ay ginala ko ang paningin. Maliit lang itong kwarto ko pero may mga gamit naman. May stand, electric fan at maliit na cabinet. Meron ding CR kaya okay na ito. Inilabas ko ang mga damit ko at ipinasok sa cabinet. Kaunti lang ang dala ko dahil wala naman akong gaanong damit sa amin. Kapag may sahod na ako at off day ko ay mamimili ako ng bongga. Babaguhin ko kung anong fashion ko sa probinsya. Napangiti ako sa mga naiisip. Bago ako nagpahinga ay tinawagan ko muna si nanay at binalitang nakarating na ako dito sa Maynila. Nakaramdam ako ng uhaw at gutom kaya mabilis akong bumangon. Inayos ko ang sarili bago lumabas ng kwarto at hinanap si Lola Raquel. Nagmamadali akong pumasok sa loob kaya hindi ko nakitang may nakasalubong ako. Napapikit ako at napaupo sa sahig ng may malaking katawan ang bumangga sa akin. Ouch! Agad ako napadilat at tumingala sa nagsalita. Tumigil ang mundo ko nang makita si Nathan. Si Nathan, ang Nathan Salvacion ko. Siya nga ito, hindi ako nagkakamali. Miss, are you okay? Hindi ako makapagsalita. Basta nala ako nakatitig sa kanya. Ang gwapo talaga. Miss, hello? Okay ka lang ba? Mary. Napaigtad ako na lumapit si Manang at tinawakan ako sa braso. Ngayon ko pa naramdaman ang pananakit ng balakang ko nang matumba sa sahig. Para akong tanga na magkakasunod-sunod na tumango kay Nathan. Opo sir. Pasensya na po. Ngumisi siya kaya muli akong na-hypnotize. She's new? Tanong niya kay Manang. Tumango si Manang sa kanya. Kararating lang po niya ngayon sir, galing sa probinsya. Kaya ipagpaumanhin niyo po kung nagkamali siya.
Napalunok ako ulit. Bumuntong hininga si Nathan. It's okay, Manang. Aksidente lang naman po iyon. Hindi na niya ako pinansin at lumabas ito ng kusina. Napahinga ako ng maluwang nang maglaho siya sa paningin ko. Nakakahiya ako nang matulala sa kanyang harapan. Para akong tanga at walang pinag-aralan. Mag-iingat ka sa susunod, Mary. Lalo na kung si Sir Brent ang makakasalubong mo. Masungit iyon at bugnutin. Bulong ni Manang. Nakaramdam ako ng kaba. Parang iba yata sa expectations ko itong nadatnan ko. Nagugutom ka na ba? Halika dito at kumain ka muna. Nahiya akong ngumiti kay Manang. Kahit papaano ay may malasakit siya sa akin. Susubo na sana ako na makarinig ako ng malakas na boses ng babae. Manang! Para siyang inipit kung makasigaw. Pumasok ng kusina kaya nakita ko ang mukha niya. Agad kong ibinaba ang kutsara at humarap. Si Manang na rin ay iniwanan ang ginagawa at hinarap ang ginang. Ang ganda niya at may mga palamuti sa katawan. Maayos na maayos ang kasuotan at maraming alahas. Makapalang make-up kaya kahit may edad na siya ay napakaganda pa rin. Madam, sino naglinis ng kwarto ko kanina? Pakasabing pa ko ulit at linisin na maayos ang banyo. Pasigaw siya na nagsasalita. Namagundong ang dibdib ko sa kaba at takot mula sa ginang na ito. Binalingan niya ako tiningnan kaya muntik na akong matumba sa nerbiyos. Sino ang batang to? Maarting niya akong itinuro. Nilingon ako ni Manang. Siya po yung bagong rating na kasambahay galing sa probinsya. Tumaas ang kilay ni Madam Laura at pinasadahan ako ulit ng tingin mula ulo hanggang paa. Hindi ako nagsalita at tumangulang sa kanya. Natatakot ako makipag-eye contact sa kanya. Yung galing sa liblib na bundok. Sige, turuan niyo siya sa gawaing bahay. Walang alam ang mga taga-bundok kaya ayokong may masasira dito. Sa loob ng pamamahay ko lalo na at mamahalin ang mga gamit dito.